Bukod nga sa pagtabas ng mga naanin na napalay, namitas din pala ako ng mga tanim ko na gulit. Eto nga, iniluto ko na ulam namin ngayong tanghalian. Eto palang palay na to na tinatabas ng asawa ko ay napitas na nila mama yung mga bunga nito na noong nakaraan linggo pa. Kaya pala namin to tinatabas kasi iipunin namin to at titingnan namin kung meron pang tutubo na kabuti sa dayami. Matagal na rin kasi ang panahon na hindi kami nakakatikim ng kabuti sa dayami dahil ang gamit kasi ngayon na pang-anin na ng palay ay reaper, hindi na tracer. Kapag tracer kasi ang gamit, ang mga dayami ay talagang umpok-umpok at doon nga kami nakakakuha ng mga kabuti na maliliit. Kaya ngayong araw mag-uumpok kami ng dayami at sana nga ay meron tumubo kasi talagang miss na namin ang lasa nung kabuti na tumutubo sa dayami. At habang nagtatabas nga dyan yung asawa ko, nagsalang na rin pala ako ng sinaing dito sa kubo at si Papa naman ay nagagayat siya ng bituka ng baboy na ulam din namin ngayong tanghalian. At bukod nga dun sa lulutuin ni Papa na bituka ng baboy, magluluto din pala ako ng ulam namin ngayong tanghalian ng gulay. Meron pa rin bunga ng mga ilang piraso yung tanim ko na ampalaya na bonito at kahit nga sobrang maliliit pa dyan ay talagang kinuha ko na. Meron din pala ako nakita ng mga ilang piraso na bunga ng turo ko kaya pinagpipitas ko na rin at nagtalbos na rin pala ako. Kaunti lang talaga ang mga bunga ng turo ko ngayon, gawa kasi ng noong nakaraan linggo ay talagang sobrang malalakas ang ulan at ang mga bulaklak nito ay naglaglagan. Pinili ko lang pala dyan na talbusin yung mga matataba at pagkatapos nga niyan ay diretso naman kami pumunta dito sa tanim namin na pipino. Meron kasi ako napanood kagabi na salad na pipino at mukhang masarap kaya gusto kong gayahin. Hindi nga lang pang salad dyan yung pinagpipitas ko, talagang lahat ng malalaki dyan ay kinuha ko na kahit nga yung mga reject ay talagang pinagpipitas ko na rin. Mas marami pala yung napitas ko dyan ng mga reject kaysa sa goods kaya mamaya pagkatapos ko magpitas ay i-sprayan to para hindi masayang kasi talagang pinagkakagatan na siya ng mga insekto. Napadaan na rin pala ako dito sa may tanim ko na talong kaya naman namitas na nga rin ako dyan ng mga ilang piraso bago ako dumiretso ng punta dito sa kubo. Mukhang kulang pa sa amin tong gulay na napitas ko kaya naman dadagdagan ko na nga lang to ng tanim ko din na sitaw. Tapos habang namimitas nga ako dyan, medyo naiinis ako kasi ang dami kong nakita ng mga bunga na nasa lupa. Meron kasing dinala dito sila mama na manok sa kubo, isang tandang at saka isang inahin. Kaya kapag hindi nakakulong, naku talagang pag-alagala sila dito sa may sitawan ko at kinakain nila tong mga tanim ko. Sabi ko nga, sayang naman kasi ang mahal pa naman ng sitaw ngayon, 180 pesos ang isang bandel kumpara noon na 30 pesos or 20 pesos lang ang isang bandel. Pagkabalik ko pala dito sa kubo, nakasalang na yung kaninang ginagayat ni Papa na bituka ng baboy at papalutungin niya daw pala yan. Nalinis at nagayat ko na rin pala yung mga gulay na pinitas ko kanina. Kaya pagkatapos magluto dyan ni Papa, isinalang ko na rin yung palayok sa kalan at naglagay na ako ng bagoong na isda. Ang isasahog ko pala dito ay yung natira na lechon na baboy at nung kumukulo na nga, isaka ko lang siya nilagay. Sunod ko na rin nilagay yung mga talong, ampalaya, okra at saka yung sitaw at sitaw na turo. Tinakpan ko nga lang muna siya dyan at pinakuluan hanggang sa maluto yung mga gulay. At nung medyo malambot na nga yung mga gulay ay nilagay ko naman na dito yung talbos ng sitaw. Naglagay na rin pala ako dyan ng ilang piraso na siling green at pagkatapos tinakpan ko nga lang siya dyan hanggang sa kumulo at maluto. Hindi ko na rin pala siya dyan pinakuluan pa ng sobrang tagal gawa kasi nang hindi magandang kainin kapag sobrang malambot yung talbos ng sitaw. Mas masarap siya kainin kapag yung talagang medyo malutong-lutong pa ng kaunti. At pagkahango ko nga dyan ng niluto ko na ulam, nagsimula na rin kami kaagad sa pagkain ng tanghalian. Sob na naman nga ang kain ngayong tanghalian dahil ang sarap ng gulay lalo na kapag bagong pitas. At pagkatapos pala namin kumain dyan, ay bumalik ulit kami dito sa may palay na ginagapas. Hindi pala namin natapos lahat tabasin ng palay na to gawa kasi ng sobrang init kanina kaya patigil-tigil din kami sa paggapas. Mga bandang alas 3 na siguro to ng hapon na nagsimula ulit kami sa pagtabas. Mainit pa rin pero hindi na katulad kanina na talaga namang sobrang sakit sa balat. Siguro nasa kalahati din dyan ng palay yung nagapas namin at pagkatapos nga niya na inumpok namin. Sana nga umulan mamayang gabi para mabasa tong dayami at siguro mga isang linggo siguradong meron ng tutubo dito nakabuti sa dayami. Pagkatapos pa na namin magapas dyan ay umuwi na rin kami dahil hapon na. Medyo mataas pa ang sikat ng araw pero hapon na ng mga oras na yan. See you in for today's video. Thank you for watching!